para advance po akong makapag ang isang technique guys. Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. For today's video po, mag-update lang po tayo sa akin pong mother pig na 104 days old na po siyang buntis, no? Simula sa pag-AI ko po sa kanya. Then, isa rin po sa mga update natin ngayon ay magpupurga po ako sa aking F1 na dalawa yung future gilt po, ano? So ito guys, mag-direct to the point tayo, no? So, ihanda ko muna itong aking pamurgan na Latigo 1000. Actually guys, meron akong naibaba dito sa balde, no? Yan sa balde. Okay? Pero habang binababad ko sa balde na yan, akin tong hinihiwalay ngayon ang kalahating kilo na feeds at ang rice bran o darak, no? Mixing kasi to para sa future gilt ko, no? Tapos ngayon po ay atin pong lalagyan po ng tubig, no? Hindi mo na masyadong marami ang feeds guys. Babad natin. Okay, ito po ay purga. Magpupurga tayo sa akin pong dalawang baboy na nag-iingay sa kabilang kurungan. Kulungan I mean. Okay. Papaliguan po natin guys para mag-fresh ang aking pong mga babo dito. Tatlo na lang po guys ang naiiwang babo dito. Itong baboy inahin ko na manganganak na po this coming April 30, no? Kailangan po natin linisin muna. Beginners at atin pong isa-isip palagi na kapag tayo po ay nagpapakain sa ating mga baboy, before mangyari ang feeding, kailangan po malinis muna o maglinis muna tayo. Okay, ito po yan guys ang akin pong araw-araw po na ginagawa sa aking backyard piggery. Ngayong araw po ay 104 days na po siyang buntis simula sa pag-AI ko sa kanya noon. Pero sa atin pong obserbasyon, sadyang ganyan po ang katawan ng aking baboy inahin guys, yung kanyang tiyan I mean. Hindi po masyadong halata na malaki ang tiyan. No, kahit na 104 days old na po siyang buntis. Base lang sa aking obserbasyon, sa mga nagdaang parity, no, unang parity, pangalawa, pangatlo, ako po ay thankful naman kay Lord dahil sa kabila po ng ganito lang ang aking isang inahin, ay pinagbiyaan ako ng 11 piglets sa unang parity, 10 ang pangalawa, 10 rin ang pangatlo. So ngayon itong pang-apat guys, hindi ko alam kung ilang piraso ang biik niyan. Kung ano na lang po ang i-provide ni Lord, tatanggapin mo yung dodong. Okay. Pasensya na ho kayo guys sa akin pong babuyan dito kasi kahit na pang pinubri lang to, sabi nga ng iba dyan, poor piggery, no? Meron na mga ano dyan meron po mga nagbabash kay Dodong. Totoo naman talaga guys na itong aking babuyan ay poor piggery talaga ito. Inaamin natin yan kasi yan po ang totoo no? Pang pinubri lang talaga. Pero ganun pa man, pasalamatan din sa Diyos dahil sa kabila po ng ganitong kalagayan ni Dodong ay nagkaroon tayo ng blessing. Blessing na mga baboy. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan ha. So dito guys, frihan natin. So hindi ko na sila brasan kasi nagmamadali ako sa oras ko na sila po ay makakakain na. No? Ayan. So okay lang yan guys, kahit na tayo ay backyard piggery lamang, hindi naman po hadlang yan na magkaroon tayo ng baboy, no? Sa ating backyard piggery. Okay lang po yan guys, kahit na meron pong nagmamaliit sa atin, okay lang po yan, walang problema po yan. Ang importante po, tayo ay masaya palagi sa araw-araw sa lahat ng oras. Yan po ang pinakamahalaga. At hindi tayo gumagawa ng masama. Kung maaari nga, tumulong pa tayo sa ating mga kapwa-tao na mahihirap, no? Malaki man o maliit na bagay, tayo ay tumulong sa kanila sa mga karapat-dapat tulungan, ay maganda po yan. So yan guys, hindi ko na sila brasan ha. Nagmamadali sa Dodong na mabigyan po ng pagkain.
So ito po ang ating pagkain sa ngayon. Ngayon is inahin. Maglalagay muna ako guys ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Pero pag mga anak to guys ang aking inahin, baboy inahin po, pwede na lagyan ng araw-araw ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Halika na. Bibigyan natin ng pagkain na may purga itong dalawang baboy. Digi! Gutom na to eh. Yan. Yan guys, kumakain sila. Ang bilis kumain guys. Oh, para buyag yung taon ng mga babuya. Salamat sa Ginoo guys sa ating grasya, no? Salamat kay Lord. Ayan, beginners ha. Ang isang technique guys, ang feeds na may purga, kunti lang yung feeds, kalahating kilo, no? Kalahating kilo, ang sinasabi ko, halo, no? Halo sa feeds at ang rice bran or ipa ng mais o kaya darak ng palay. Kain ka pa. Kain pa kayo, Dick. Layo tayo konti. Ayun na. O sige, bigyan natin. So beginners ha, ito po. Yan. Kumain na po sila ng feeds na may purga. So ganyan po ang kanilang reaksyon. Ibig sabihin po, nakukulangan pa sila ng pagkain nila. So itong pangalawa po, ay bigyan natin ng dagdag na pagkain sila. Ito may halong azula na po ito. Okay. So may halong azula, darak ng palay at ang feeds. Okay, isingit ko lang guys ha, kasi may nagsabi sa akin dyan. Sabi niya, kung ano-ano na lang daw po ang pinapakain ko sa aking mga baboy. Gulay, no, azula, no, kung ano-ano pang mga vegetables. Pero gusto ko lang pong linawin po sa lahat po ng mga taga-subaybay dyan, sa lahat po ng viewers, ang mga gulay po, mga vegetables, or azula, ay malilinis po ang mga yan bago ko ipinapakain po sa aking mga baboy. Hindi po tayo pwedeng magbigay ng madudumi na pagkain sa ating mga baboy. Base lang sa akin ha, disclaimer lang. Ginagawa ko sa baboy ko, naglalagay mo ako ng azula. Itong azula kasi, kinukuha ko to sa sapa, dun sa amin, sa unahan, sa baba. So, nakakasampung bisis po ako maghugas nito sa bumba. No? 10 times to 15 times ang pagbabanlaw ko nito para lang po luminis. No? Okay? So, balikan natin si Mother Pig. Digi! Morning gingon guys nga, sa kada adlaw na tong atipan sa itong mga baboy, enjoy. No? Enjoy life. Malapit na po ito guys mga anak. Yan. Actually po, bumili na po ako kanina ng isang feeds na lactation or lactating feeds. Mama Pro Milk Maker. Para advance po ako makapag-transition sa mother pig na ito. I mean yung 7 to 8 days bago siya mga anak pala, magpapalit na ako ng dahan-dahan na proseso. From gestation with mix of rice bran into lactating feeds. Ayan. So ganyan guys, karami po ang wheat feeding na yan. Sinadya ko po yan guys na damihan ang tubig para, alam mo na guys, panahon ng summer ngayon, talagang mainit, no? So ang tubig po ay nagdudulot ng malamig na pakiramdam sa atin pong mga baboy. Disclaimer lang, ang salaysay na yan ay based lamang sa aking munting pag-unawa. Ang sabi po pala ni kabayang Carlito Burlito, dati nanonood lang po ako sa mga vlog. Pero ngayon, may inahing baboy na po ako. Due date niya sa May 26. Isang malaking blessing po galing sa Diyos. Salamat Buddy Dodong sa very informative mong vlogs sa pagbababoy. God bless you more. Maraming salamat din po kabayang Burlito, Carlito Burlito, I mean sa iyong mga salaysay na yan. No? Ako po ay natutuwa na isa po sa mga ganyang pangyayari na na-inspired ka sa aking mga simple videos dito sa aking channel. No? Ako po ay nagagalak din dahil sa mga blessings po na inyong natatanggap. Viewers, no? Kayong lahat, alam ko na mas marami pa dyang mas malaking farm, no? Salamat sa ating Diyos dahil sa mga biyayang ganyan na atin pong
tinatamasa po na galing sa kanyang pagmamahal sa atin. So kaya purihin natin ang Panginoong Diyos, no? Ini-include ko ang Lord dito sa vlog natin dahil kung wala siya, wala po tayong magagawa sa buhay natin. So itong mga baboy na to ay kumakain sila ng azula with mix of rice bran or ipa ng palay, and then may feeds po yan. Hindi ko po tinatanggal or hindi ko winawala ang commercial feeds na ayon or angkop sa edad po ng aking mga baboy, no? Kung inyo man pong napapansin sa mga videos ko po, nagbibigay ako ng mga vegetables, no? Talagang ano guys, talagang sinasadya kong pumunta minsan sa palengke dito sa amin upang bumili ng mga vegetables na malilinis. At the same time, hinuhugasan ko yan, no? Akin lang pong kinaklaro na yan ang totoo, no? Hinuhugasan ko yan, pinapakain sa baboy. And then, hindi po ako nagpapakain ng mga damog sa Bisaya o tawagin ninyo dyan sa inyo na lamaw, no? Hindi po ako nagpapakain ng ganyan. Yung commercial feeds, hinahaluan ko lang minsan yan ng mga organic feed. Like, yan, azula. Ito guys, oh. Yan, ito yung sinasabi ko. Actually, kagabi ko ito nakuha sa sapa dito sa amin. So, hinugasan ko ito ng mahigit 10 bisis na pagbabanlaw. Ganito kasi yan eh. Pagkuha mo halimbawa sa kung saan man yan, sa palayan sa inyong lugar, may mga lao-lao. Lao is, lapok or mga lupa na basa. So, kailangan hugasan, babanlawan ng husto para matanggal ang dumi. Okay? So, disclaimer ulit, ito ay decision kong gawin para ihalo po sa aking commercial feeds na ginagamit ngayon. Ito po ay kabilang or parte po ito sa natural or organic feed, itong azula na ito. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agrivet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dudong Villaran ay patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat for pagtangkilik dito sa aking mga simple shows sa pag-alaga ng baboy sa akin pong YouTube channel maging sa Facebook page. Mabuhay po ang mga farmer sa lipunan. Kung ikaw po ay hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe now and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat and peace out everyone.